Eh, wala kang pakialam. Nabalitaan mo lang doon sa chismoso yung Area 52 ngayon. Yun ang pinangangalandakan mo. Eh, di kung ayaw mo, wag. Walang problema yon. Tanggalin nyo yung koko na yon. Pagtanong ninyo kung sino, baka ma-identify. Kaya isiningit yan. Alam nyo yung mga strategying panggulo, panginis. Hindi naman natin na dapat pansinin yan. Meron tayong maayos na direction, mga kapatid. Yung Area 52 na yon, yun ang sinasabi nilang meron daw tinda ng alak, kesyo-kesyo, meron daw agogo dancer doon. Pambira, nakarating po kami doon eh. Ikaw hindi ka man nakarating doon, naniniwala ka sa chismis. Kung talagang ang purpose mo magtanong, eh di dapat matagal mo nang Yung venue inuupahan sa amin, yung banda inuupahan. Pero nagtitinda sila ng alak. Eh hindi naman kami nagtitinda, di sila nagtitinda, bahala sila. Kasi hindi naman pwedeng merong venue tayo na wala namang alak, sabi nila. Eh, kung sila na mamahala, eh, bahala kayo. Maisingit ko lang. Alam ko yun, nabalitaan ko yun. Kumpleto nga detalye ko tungkol dun eh. Yung tungkol dun sa yung tungkol dun sa Brazil. Kumpleto detalye ko ron. As in, may mga documents pa sa akin dito. Kumpleto detalye ko dyan. Kung paano kumpleto ang detalye ko sa iba't ibang mga religion, kumpleto rin ang detalye ko dyan sa Brazil. Yung sa nangyayari dyan, nabalitaan ko yun. Tapos ang na-conclude ko dun, tao-tao yan. Sino may diferensya? Aral ba o tao? Pinangaral ba ni Soriano na na mag-inom ng alak? 'Di ba? Ang bottom line niyan, kung sila nagbebenta, pabayaan mo silang magbenta. Problema nila yan, kasalanan nila sa Diyos yan. Ganun yun eh. Problema nila yan, kasalanan nila sa Diyos yan. Kung pinagtatakpan, problema na rin nila yun. Kasalanan din na nila sa Diyos yun. Bakit? Sino ba namang malinis? Di ba, mo kakalimutan, si Solomon, propeta rin naman. Pero tinan mo, 1,000 asawa. Inutos ba ng Diyos na mag-asawa siya ng marami? Hindi. 17 ng Deuteronomio, wag din naman siyang mag-aasawa ng marami. Tignan mo naging ending ni Solomon. Partida, pinakamatalinong taong ginawa pa ng Diyos yun, pero nagalit sa kanya ang Diyos. Propeta rin siya. Diba? Kaya kailangan consider mo yun. Si David, nag-asawa ng may asawa na. Diba? Tapos yung asawa na babae, kinuha niya, yung asawa na lalaki, inilagay niya sa front ng gera para mapatay doon, para sa kanya na yung babae. Di ba? Si Pedro nanaga. Kung gano'n ang basihan mo na, hindi, may ginawang masama yung tao, may ginawang masama yung leader. Okay, so yun pala ang basihan mo. Di, ang labas ngayon, ay, si Kristo. Ano nangyari? Anong ginawa? Tinaob yung mga lamesa ng mga maniningil ng buwis. Tapos, nanghataw pa. Ganyan ba anak ng Diyos? Nanghahataw. Gano'n ang labas nun, di ba? Ganyan ba ang mga, alagad ni Kristo? Nananaga ng tenga. Di ba? Ganyan ba mga alagad ni Kristo? Nagnanakaw ng salapi. Di ba si Judas, yun ang unang atraso, nagnakaw? Yun ang unang atraso ni Judas eh. Tapos kahuli-hulihan, sa sobrang kasakingan sa pera, pati Diyos, pati Kristo niya, pinagkalulo. Para ibenta. Di ba? Hindi ganun ang logic, brother. Hindi dahil nagkamali ang tao, mali na rin pati aral. Hindi ganun. Kasi tinan mo, alam ko naman naririnig ko, nababalitaan ko yung sinasabi nila na parang may nagtitinda daw ng alak sa Brazil, samantalang bawal yun. Tapos merong doon, yung Area 52, na parang nightclub ang itsura, samantalang bawal yun. Kung sila gumagawa ng ganun, di pabayaan mo sila. Pagsisisihan naman nila sa Diyos yung pagdating ng panahon eh. Pero tignan mo yung aral. Inaral ba na magtayo ka ng nightclub? Inaral ba magbenta ka ng alak? Di ba? Hindi naman eh. Hindi naman nila binali yun eh. Yung parte na yun ng aral, okay, ayos. Hindi nila binali yung parte na yun ng aral. Kung sila nagkamali, problema nila sa Diyos yan. Matuto kayo ng konsepto na ang tawag compartmentalization Pilipinas. And this goes hindi lang sa religion, pati sa mga tao in general. Matuto kayo ng konsepto ng compartmentalization. Parang halimbawa, may nagtanong sa akin dito kanina, galit pa daw ba ako kay Bugoy? Hindi ako galit kay Bugoy. Compartmentalization. Yung konsepto na merong inaiaaral si Bugoy tungkol sa mga tao na parang hustle, grind, okay yun, panalo yun. Pero tungkol sa iniaaral niya, tungkol sa Diyos na wala raw sinabi si God, na wag kang mag-asawa ng marami, yun tutol ako dun. Compartmentalization. Ihihiwalay mo yung mga bagay na tinututulan mo at saka mga bagay na sinasang-ayunan mo sa isang pirasong tao. Ganon yung konsepto. Hindi automatic yan na dahil may maling gawain ng tao, mali na rin pati aral niya. At hindi rin naman automatic yan na tama ang gawain ng tao, tama na rin pati aral niya. Hindi ganon, brother. Baka hindi mo lang na-i-consider yun.